Magkabarkada sina Lizelle Zons at Clement Smith sa college. Noon pa man ay may lihim ng pagtingin si Lizelle sa binata. Hindi nga lang niya magawang ipahalata yun dito dahil hindi ito naniniwala sa pag-ibig. Pero ganon na lang ang gulat niya nang sabihin itong handa na itong sumubok sa larangan ng pag-ibig at gusto pa nitong tulungan niya itong ligawan ang babaeng gusto nito. Para hindi na lang siya masaktan, pinili niyang umiwas na lang dito. Doon naputol ang ugnayan nila. Ngayon, pagkalipas ng maraming taon ay bigla na lang itong sumulpot sa gabi ng birthday niya, telling her na ito ang secret admirer na nagpapadala sa kanya ng paborito niyang blue roses na may kasamang sweet quotes. She realized he still had the same effect to her. Ito pa rin ang nagmamay-ari ng puso niya. Sa pagkakataong iyon, matutupad na kaya ang matagal na niyang pangarap na mahalin din siya nito? Lizelle Zons. Most people know her as the freelance fashion designer, a lucky girl who had always been unavailable because she was linked to many eligible bachelors. But what they did not know was the fact that she was just a good helper to those people she personally chose. Somehow, it made her gain a few friends and meet potential lovers, yet it did not change her status of being single. Of course, those who did not know her secret would not believe that fact. Wala siyang balak ma-feature sa isang magazine kung saan magiging title ay The Secret Life of Lizelle. Clement Puensabio. Hinihilot ni Clemens ang batok niya habang papasok sa study room. Tulad ng dati, ay gabi na naman siya nakauwi dahil sa trabaho. Ngunit mas ginabi siya dahil sa mansyon pa nila siya umuwi para saluhan ang pamilya niya na minsan sa isang linggo lang kung makasama. Si Clement ay nagtatrabaho sa isang architectural firm at ang ama naman nito ay nagmamay-ari ng isang malalaking bangko sa bansa. Nailapag na niya sa study table ang ilang gamit niya nang mapakunot noo siya pagkakita sa nakabukas niyang organizer. Pagkabasa ng nakasulat doon ay agad na ipinatawag niya ang mga kasambahay nila. Agad namang pumunta ang mga ito at nakahilirang humarap sa kanya. He crossed his arms over his chest before he spoke to them. Bakit wala sa inyong nagpaalala sa akin kung anong araw ngayon? Saglit na nagkatinginan ang mga ito at tila nahintakutan na tumugon sa tanong niya. It was an important date for him. It was the day he planned to finally meet her. Sa sobrang abala niya na makalipas na mga araw, ay parang napakabilis ng oras kaya maging ang pizza ay nalimutan na niya. Sir, nagpadala naman po kami ng mga bulaklak gaya ng bilin niyo. Naiinis man ay mabilis siyang nagdesisyon. That's not enough. Tiningnan niya ang family driver nila. Ipahanda mo uli ang chopper, may papuntahan tayo. Tumalima naman ang driver. Pero sir, naghihintay na po ang mga magulang ninyo sa ibaba. Sabi naman ng mayordoma. They all understand me. Alam ng pamilya niya kung ano ang pinagkakabalahan niya. In fact, they supported him. Baka nga mas magalit pa ang mga ito kung palalampasin niya ang pagkakataong iyon. Agad silang lumakad nang matapos ang family driver nila sa pakikipag-usap sa piloto ng chopper na sasakyan nila. He was waiting for the moment when they would finally get to see each other again. Lizelle Puensabio. Nakaalis na ang lahat ng bisita ni Lizelle bago pa man mag-alas 12 ng hating gabi at 3 na lang silang nasa bahay niya. Inaayos niya sa kwarto niya ang mga regalong natanggap nang pumasok doon ang kanyang katulong. Ma'am, may nagpadala na naman po sa inyo ng bulaklak. Sabi ng katulong niyang si Esther. Iniaabot nito sa kanya ang isang bungkus ng blue roses. Ibinilin kasi niya rito na sabihan siya kapag dumarating ang partikular na bulaklak na iyon. Sanay na siyang nabibigyan ng iba't ibang regalo, lalo na ng mga bulaklak. Pero ang nagpapadala sa kanya ng mga blue roses ang pinakamisteryoso sa lahat. Bukod sa hindi ito nagpapakita sa kanya, ay isang simpleng puting card lagi ang kasama ng ipinapadala nitong bulaklak. If only I was with you, I would kiss you. If only I was beside you, I would embrace you. But since I'm far from you, I'll let the angels do it for me today. But next time, it will be my turn. Basa ni Danny sa nakasulat sa card na hawak niya.
Medyo corny, pero pwede na rin. Napangiti siya sa sinabi nito. Madalas ay quotation lang talaga ang nakasulat sa mga cards. Pero kahit sabihin pang corny iyon, ay halatang pinag-isipan ng nagbigay kung ano ang nararapat ipadala sa kanya. Zealous? Nang naasar pang tanong niya sa kanyang fake fiancé. Hinintay muna nitong makaalis si Esther bago ito nagsalita. Mang Derry ka nga! Natawa siya sa reaksyon nito. Aaminin niyang masaya siya dahil hindi pa rin pala siya nakalimutan ng tagahanga niya. She was guessing he knew about her birthday party, but he chose not to come. Maaring dahil may importante itong inaasikaso o sadyang nahihiya talaga ito magpakita sa kanya. Sometimes, her sender of blue roses could trigger her imagination so much. It was a public knowledge that her favorite flower was blue rose. Nasabi niya yun nang minsang ma-interview siya. Bukod kasi sa kakaiba iyon ay nagustuhan niya ang meaning yun na friendship. Pero may nagsabi sa kanya noon na hindi raw yun totoo. She could still remember his exact words. You should not like something that is not real in the first place. Ano bang mapapala mo dun? Pagugunita ni Lizelle Zons. Kapag naalala niya, ang taong iyon ay naiirita siya. Lalo na at iginiit pa talaga nito na walang blue rose na hindi artificial. Dahil sa kalamang iyon ay medyo nalungkot siya. Hanggang sa may nagpadala nga sa kanya ng blue roses na mukhang hindi artificial. Yung tipong maihilera mo sa pulang rosas dahil mukhang natural talaga ang pagkasol ng mga iyon. Itinago niya ang lahat ng mga blue rosas kasama na ang mga cards nito. Hindi man niya alam kung ano talaga ang itsura ng tagahanga niya, hindi pa rin niya maiwasang mag-isip ng kung ano-ano tungkol dito. Nagsimula itong magparamdam sa kanya noong makikilala na siya sa propesyon niya, kaya malamang na fan lang niya ito. Natutuwa lang din siya sa ginagawa nitong iyon para sa kanya, kaya wala sa plano niya ang makipagrelasyon dito kung sakali. She wanted to fall in love with the right person, but it simply did not happen. Nakakalungkot isipin na parang walang lalaking inilaan para sa kanya ang tadhana. Naiayos na niya ang mga regalong natanggap niya sa isang sulok nang muling pumasok si Esther sa kwarto niya at sinabi nitong may naghahanap daw sa kanya sa ibaba. Bahagyang kumunot ang mao niya dahil wala na siyang inaasahang darating na bisita, lalo na sa ganoong oras. Hindi rin nasabi sa kanya ni Esther kung sino yun, kaya iniisip na lang niyang baka isa yon sa mga kaibigan niya na hindi nakahabol sa party kanina. Lumabas na siya ng silid, nakasalubong niya si Danny sa hallway. Oh, ba't ganyan pa rin ang suot mo? Huwag mong sabihin ipantulog mo yung gown na yan. Anito na ang tinutukoy ay ang damit na suot niya. Mamaya na ako maliligo, may bisita pa raw ako sa babae. Tinaasan siya nito ng kilay. At sino naman kaya yon? Anong oras na kaya, Heller? Samahan mo ako nang malaman natin, bilis. Excited na yaya niya rito dahil may naiisip na naman siyang kalukuhan na gawin kay Danny. Gusto ko, ipasan mo ako habang pababa tayo ng hagdan, okay? Hoy! 15 minutes na lang tapos na ang birthday mo, abuso ka na ha? Tumanggi man ito ay hindi naman niya ito tinantanan at pilit na kumapit siya sa mga balikat nito para pagpapasan siya. Nagharutan sila at nagtatawanan habang papaba sila ng hagdan. Ngunit sabay silang natahimik pagkakita sa bisita niya. Napanganga rin sila pareho pagkakita sa malaanghel nitong muka. Nahirapan siyang mag-isip kung ano ang dapat na sabihin habang nakatitig dito. She could not believe he still got the same effect on her. Ikaw? What are you doing here? Nauutal na tanong niya nang medyo mahimasmasan siya. Gusto niyang isipin na dahil sa harutan nila ni Danny kaya medyo abnormal ang kanyang paghinga. Pero alam niyang may isa pang dahilan kung bakit sumasablay ang respiratory system niya. Lalo na at nakangiti pa ang lalaking kaharap niya nang sagutin siya. It's nice to see you too, Lizelle. Why are you here? Tanong ni Lizelle kay Clement. Pagkaupo nila sa sofa sa sala habang si Danny ay nakasandal naman sa divider na nasa likuran niya. I'm here to give you this. Isang blue rose na walang tangkay na nakapaloob at tila nakapreserve sa glass na lalagyan ang inalapag nito sa misang nakapagitan sa kanila. Agad na nagpalipat-lipat ang tingin niya sa mukha nito at sa bulaklak. Ikaw ang nagpapadala sa akin ng blue roses? Hindi makapaniwalang tanong niya. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya ngayong nalaman niya ang katotohanan ng iyon. Bago ko sagutin ang mga tanong mo, baka naman pwedeng ipakilala mo muna ako sa kanya dahil mukhang tumatawag na sa police station ang kasama mo.
Tiningnan niya si Danny na hawak nga ang cellphone nito. Sa sobrang pagkabigla niya sa pangyayari at sa muling pagkikita nila ni Clement, nakalimutan niyang ipakilala rito si Danny. Natural lang naman na mag-alala si Danny dahil halatang tensyonado siya. Lalo na at inamin ni Clement na ito ang nagpapadala ng blue roses sa kanya. Danny, he was my classmates in college. His name is Clement. Clement, this is Danny, my fiancé. Kaswal na sabi niya kahit napipilitan lang siya. Tumaas ang dalawa niyang kilay nang hindi magsalita si Clement at nanatiling nakatitig lang sa kanya. Hinihintay niyang magpaliwanag ito tungkol sa pagpapadala nito ng mga bulaklak. Okay, I admit, ako nga ang nagpapadala ng mga bulaklak sa iyo. Kapag kuwan ay sabi ni Clement. Why? To get your attention. Ikaw na rin ang nagsabi dati kung gusto kong makuha ang atensyon ng isang babae, I should make the first impression unforgettable. Nasabi nga niya iyon noon pero hindi niya akalaing gagawin ito iyon sa kanya. She used to say that as an advice to those men who wanted to court the woman they loved. Pero sa kaso nila ni Clement, imposible namang iyon ang dahilan nito kaya ginawa nito ang bagay na iyon. I wanted to greet you before your birthday ends, so here I am. I know you are mad at me, that's why you avoided me. And that's why you tricked me by using my own advice? Nang gigil, nasabi niya. Hello? Uncomfortable seeing her enraged. Look, I'm sorry, pero kinailangan ko lang talagang gawin yun. Kung sakali bang magpakita ako sa iyo in an ordinary circumstance, haharapin mo ba ako? At kung haharapin mo man ako, makikinig ka ba sa sasabihin ko? Of course. Then, how come you did not attend our reunion? I was busy. Then, how about this his birthday? I was sick. Napailing ito sa huling isinagot niya na parang sinasabi nitong hindi ito naniniwala sa kanya. Sumama ang pakiramdam mo sa mismong araw ng birthday party niya? Totoo yon. Pasigaw at defensive na sagot niya, ngunit alam niyang hindi na niya ito makukumbinsi pa. She hated herself for that, for not being able to lie. She hated him more when he could sense she was lying. Dahil talaga namang pinakaiwas-iwasan niya ito at hindi siya nakikibalita sa mga naging kaklase nila noon. Okay, so I don't want to see you again. So what? You see? Wala ka talagang balak na kausapin ako. Bumuntong hininga siya. Bakit ba nag-effort itong taong ito? Sa isip-isip niya, na-realize na ba nitong mahal siya nito? She really needed his answers right now. Okay, let's talk. Makikinig ako, but don't you dare think na mapapatawad kita agad. Siguraduhin mo lang na maganda yung sasabihin mo. Dahil sa lahat ng lalaking nakilala ko, ikaw lang ang naglakas loob na gawin sa akin ang ganito. Nginitian siya nito na para bang nakikipaglukuhan lang siya rito. Kaya nagsimula na naman siyang manggigil. Siyempre, dahil sa lahat ng lalaking nakilala mo, ako lang ang hindi nagkaroon ng matinong love life. So don't you think may valid reason ako para gawin ang mga ito sa'yo? Hindi siya makapaniwala. Hanggang ngayon pala ay hindi pa siya napapatawad nito. Pero mas masakit isipin na hanggang ngayon ay si DC pa rin ang gusto nito. You are talking about DC, right? Ibinalik ko na lahat sa'yo, yung sulat, di ba? What do you want me to do? Ask her to marry you? You are wrong. Hindi na siya ang babaeng gusto ko dahil kasal na siya sa iba. Natamimi siya. Bukod sa hindi niya alam ang bagay na iyon, dahil wala na siyang balita kay DC, tila may ipinahihiwatig din ang pagtitig ni Clement sa kanya na siyang dahilan kung bakit umaasa na naman siya na maaring pwede pang maging sila. There's someone else that I like. Gusto kong tulungan mo akong makuha ang babaeng mahal ko. Tila batang excited ang hitsura nito. She wanted to curse him for making it hard for her to forget those painful memories. Naningkit ang mga mata niya at dahan-dahang iniwan niya ito. She suddenly remembered why she wanted to stay away from him and why she would not listen to anything he would say. Dahil lahat ng sasabihin nito ay hindi makabubuti para sa puso niya na kanina lang ay normal pero ngayon ay duguan. She could feel all the emotions of the past. The rejection, the frustration, and the heartache. Kaya naman nilapitan niya si Danny at hinawakan ito sa braso. Danny, please call the police. Daig pa ni Lizelle ang nabugbog ng walang kalaban-laban. Paggising niya kinaumagahan. Bukod sa halos isang oras muna siyang nagwala at hindi mapakali sa sarili niyang kwarto,
ay umaga na rin siyang nakatulog. Mabuti na lang at sinamahan siya ni Danny at nagsilbing shock absorber niya ito. She told him all her thoughts and emotions regarding Clement. Kung wala ito, baka tatuluyan siyang nasiraan ng ulo. Ang akala niya ay matatahimik na ang maghapon niya nang isang tawag na naman ang bumulabog sa kanya. Have you thought about helping me? Tanong agad ni Clement mula sa kabilang linya. Tumaas ang isang kilay niya dahil pati ang direct line niya ay alam pala nito. Gusto mo na ba talagang makulong ng tuluyan? Hey, pagkatapos ninyo akong itapon na parang basura kagabi, iyan pa ang sasabihin mo sa akin? Have a heart, Lizelle. Napasimangot siya sa sinabi nito at gustong-gusto na niya itong bulyawan na wala na siyang puso dahil nagkapira-piraso na yon ng nagdaang gabi. Don't force me to blackmail you, Lizelle. Pananakot pa nito sa kanya. At ano naman ang impambablackmail mo sa akin, Aber? I know your secret. Which secret? Kinakabahan man ay napaisip din siya. Sa dami kasi ng sikretong alam niya, iniisip niya kung alin doon ang tinutukoy nito. Tumawa pa ito bago siya sagutin. I know that you were never really serious with your past boyfriends. In fact, you were never in real relationship yet. You can't lie to me because I know your weird hobby. Napakunot-no siya. Nagtaka siya kung paano nito nalaman ang mga bagay na yun. What make you say so? That's because I made sure you won't have the timing to do so. Excuse me? Hindi mo ba nahahalata na lagi akong nakasunod sa iyo? O kaya naman pinababantayan kita sa mga kasambahay ko kapag abala ako sa trabaho ko? They would intercept you every time they saw you in an intimate situation. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Sometimes she asked herself if she was just lucky that most of the men she met are not taking advantage of her, or she was just not attractive at all. Because even if there were some possibilities for her to intimate with a man, it just would not happen. And now, she know why. Kagagawan pala ito ni Clement ang lahat. Hindi siya makapaniwala na alam pala nito ang lahat na pinagagawa niya sa mga lalaking nauugnay sa kanya. Okay, fine. I'll help you. But you need to pay me. At huwag na huwag mo akong masusumbatan ng tungkol sa nangyari sa inyo ni DC dahil nakaraan na yun. Ikaw na rin ang nagsabi, iba na ang babaeng gusto mo ngayon. Besides, even if it's still DC you like, I would still help you. Hindi ka pa rin pala nagbabago. Pero sige, papayag ako. Name your price. Napanganga siya. Hindi niya inakalang papayag ito. Ganon ba talaga ito kabilib sa kakayahan niya? Nagtataka man ay pinagpatuloy niya ang pakikipagdeal dito. Wala naman talaga siyang balak maningil pero kung ganon din lang, nahabaan niya ang pasensya niya at magtitiis na pakisamahan ito, mabuti na rin na may makuha siyang kapalit kahit paano. I'll think about how much I'll charge you. For now, tell me about this girl you want to court. Who is she? Nais niyang malaman kung ano ang gagawin nilang plano para matapos na agad iyon. I can't tell you her name. Nagulat na naman siya sa sinabi nito. Bakit? She is a well-known person, and the last time I told you who I'm planning to court, it did not turn out well, right? Uminit agad ang ulo niya sa sinabi nito. Akala pa naman niya ay bilib pa rin ito sa kakayahan niya. Iyon naman pala eh. Ba't ako pa ang hinihingan mo ng tulong? Because you are still good at this. Besides, you don't need to meet her. You just need to give me a few advice. So what are we supposed to call her? The girl? You're someone special? Your life? Your soon-to-be? A psyche? Nabigiyata siya bigla. Kaya napailing pa siya para alogin ang kanyang utak bago uli makapagsalita. A what? Let's call her Psyche, since I used to be Cupid. Don't you think it will make sense kung iyon ang codename natin sa kanya? Sagot nito na para bang napakagandang ideya nang naisip nito. That made her mind went blank for a while. Nag-sit ng meeting sina Lizelle at Clement para mapagplanuhan na agad nila ang gagawin sa love life ng binata. Laking pasasalamat ni Lizelle at hindi ito mismo ang sumundo sa kanya. Kung hindi, ay baka magtaka ito sa ikinikilos niya. Lumilipad kasi ang isip niya habang nasa loob ng sasakyan. At kahit inalalayan siya ng tauhan ito upang makasakay sa chopper,
ay hindi niya nagawang ma-impress man lang dahil wala pa rin siya sa tamang huwisyo. Paglapag ng chopper ay nalula siya sa laki ng tirahan ni Clement. Doon na siya tila nahimasmasan lalo na nang makita niya ang malawak na garden. May iba't ibang bulaklak na nakatanim doon. Nakapila na rin ang mga katulong sa tapat ng pintuan at sabay-sabay na binati siya ng mga ito. Namamangha pa rin siya habang tumitingin sa paligid. Hindi niya inaasahan na sobrang yaman na pala ni Clement. The mansion looked old but it had maintained its sophistication. Every painting on the wall and every furniture placed on every corner was a rare piece. Pagpasok niya sa loob ay nakuha agad ang atensyon niya ng isang busis ng babae. "Oh my God! You are really here!" Tili ng isang dalagitang may mahabang buhok. Mabilis itong bumaba ng hagdan at dali-dali siya nitong nilapitan at kinamayan. "Hi there! My name is Aki. Half-sister ako ni Kuya Clement. Your name is Lisel, right? I heard from Manang Cecilia that you were coming but I could not believe it until I saw you myself." Napatango na lang siya bilang tugon dito. "Kuya, nandito na si Ate Lisel." Anunsyo ni Aki sa kapatid nito na may hawak na pana na gawa sa kahoy. "Aki, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na huwag kang mag-practice dito ng archery? Paano kung may matamaan kang tao?" "Kuya, ang purpose talaga ng archery ay tamaan ang target. And don't worry, isang tao lang naman ang patatamaan ko kung sakali." "Huwag kang pilosopo." Ani ni Clement na marahang pinupukpok sa ulo ni Aki ang hawak nito. Napangiti siya sa pag-uusap ng dalawa. Bihira lang niyang makitang magalit si Clement kaya natutuwa siya. He seemed like a loving brother. Mas gusto niya ang ganong reaksyon nito kaysa yung nginingitian siya nito na para bang naaliw ito sa kanya. "Okay, fine. I'll get my stuff. Ikaw na ang bahala sa bisita mo ha, kuya ha?" Nang makaalis si Aki ay doon lang siya binalingan ni Clement. "How was the trip?" "It was fine." Maikling tugon niya rito. Nainis siya dahil ibang-iba ang trato nito sa kanya. "Pwede na ba nating simulan ang meeting ngayon?" "Let's do that after dinner." Ito naman ang humawak sa kamay niya at humatak sa kanya papasok uli sa bahay. Somehow, it felt nice that he was holding her hand. Ngunit mabilis niyang binura ang magandang pakiramdam na iyon. Pagkatapos ng hapunan ay sumunod na siya kay Clement sa study room. Naabutan niya itong nakikinig ng instrumental music. Nang makita siya nito ay niyaya siya nitong sumayaw na ipinagtataka niya. "Bakit? Hindi ba pwedeng ako ang last dance mo kahit tapos na ang kaarawan mo?" Sabi nito. Natawa siya. Wala naman kasi siyang ibang kasayaw ng araw na iyon. "You are my first and my last." Sabi tuloy niya. Pero nang ma-realize niya na parang may kakaibang ibig sabihin ang sinabi niya, ay bigla siyang nagpaliwanag. I mean, kagabi pa ako nakikipagsayaw. Ibang araw na ngayon, di ba?" "It doesn't matter." Tila baliwalang sabi nito. Hindi tuloy niya alam kung naniniwala ito sa kanyang sinabi. Nagsasayaw na sila nang magtanong siya, nakilala na ba ni Aki ang babaeng gusto mo?" "Oo." "And do they like each other?" "I guess." "Dinala mo na ba siya rito?" "Why?" Nakagat niya ang ibabang labi niya. Kumukuha siya ng clue mula rito kung sino talaga ang babaeng gusto nito, pero mukhang nahalata nito iyon. "I'm just curious. Besides, I'm sure she'll be impressed when she sees this place." "Oh no." Anito sa kabinitiwan siya na para bang may mali sa sinabi niya. "Bakit?" "I don't want that impression. I don't want her to think I'm a nice catch just because I'm living in this place." "Bakit? Ano bang pagkakakilala niya sa'yo?" "Actually, I'm not sure. Matagal na kaming magkakakilala pero hindi ko alam kung anong tingin niya sa akin. Paano ko ba malalaman yun?" "Have you asked her out?" "No. I could not easily court her because I'm not sure if she'll believe me if I tell her I'm in love with her. I'm clueless on what to do. Baka kapag umamin ako, well, you know." "Is she stubborn?" Ngumiti ang lalaki. "Very. But sometimes she's nice to be with. Huwag mo nga lang kukontrahin yun sa mga plano kung hindi, pat ka dun. She always had those crazy ideas that I thought were not possible." He spoke like he was talking about one of the wonderful things that happened in his life. Masaya kasi ang itsura nito.
Ngayon pa lang ay gusto na niyang katayin ang babaeng tinutukoy nito. If she was not aware that he was talking about a different person, she would really think that it was her he was referring to. But she knew it was not her. She needed to remind herself. So, what do you think? Should I just disguise myself as a regular guy? Or magpakilala na lang kaya ako sa kanya na isang architect na nagtatrabaho sa isang maliit na kumpanya? It's quite true anyway. You are working as an architect? Oo. Bakit? Nakakunot noong tanong nito sa kanya. Nothing. Sagot na lang niya. Ako naman ang maitatanong sa'yo. Seryosong sabi nito sa kanya. Hinawakan pa nito ang mga kamay niya at tila nagsusumamong tinitigan siya sa mga mata. She was trying to build her defense, yet she always failed. Can I keep you? Mahinang tanong nito. Hindi agad yon nag-register sa isip niya. At least, stay for the night. Hindi rin naman kita maihahatid pa uwi dahil bukas pa makakabalik ang choppery. Gusto niyang mapamura pagkarinig sa sinabi nito, pero tumango na lang siya. Okay, sure. Parang hindi niya yata kakayaning tulungan itong mapunta sa iba. Lalo na at ginugulo na naman ito ang sistema niya. But she needed to compose herself and act like a professional. May ilang bagay pa siyang nais sabihin at linawin dito. Kailangan niyang gawin yon dahil kung hindi ay aasa na naman siya sa isang bagay na wala naman pala. Clement, ano yun? I just want to let you know, I have to set a few rules bago kita tulungang makuha ang babaeng gusto mo. Okay, tell me. First, don't fall in love with me. Napangiti ito na tila sinasabing alam nito ang ibig niyang sabihin na tipong pure business lang ang setup nilang dalawa, kaya wala siyang dapat alalahanin. Second, don't make me fall in love with you. But what if you do fall for me? Don't worry, I won't. Pagsisinungaling niya. Pagmulat ng mga mata ni Lizelle, ay mukha agad ni Clement ang nakita niya. She was sure she was not dreaming. Pero nang kumunot ang noo nito at nagsimula itong magsalita, ay tila gusto niyang kurutin ang sarili niya para mapatunayang totoo talaga ang mga naririnig niya. Pinagagalitan kasi siya nito dahil nabutan siya nitong natutulog sa desk niya. It was 2 days after she left his mansion and they have not talked to each other since then. Look at you. You are a miss. Hindi ka dapat nagpapapagod masyado sa trabaho. Kung kailangan mo ng tulong, ba't hindi ka nagsabi sa akin? I'm sure you did not eat your lunch and maybe you'll forget also your dinner. Ano ka ba naman, Lizelle? Gusto mo bang magkasakit? Kung hindi lang makikita sa hitsura nito na mukhang nag-alala talaga ito at kung hindi malambing ang pagsasalita nito, baka ipinagtabuyan uli niya ito. But she was overwhelmed by his presence, his concern, and how he could express those emotions with so much sincerity. Hindi tuloy siya nakapag-react at tila natulala na lang siya sa maamong mukha nito na bahagyang iritado. Sumandal siya sa kanyang silya. I'm sorry, hindi ko alam na nakatulog pala ako. Malapit na kasi ang fashion show namin kaya subsob ako sa trabaho. Paliwanag niya rito kahit parang hindi naman niya dapat ginagawa yon. Kumakain ka na ba? Hindi nito sinagot ang tanong niya. Inilapag at inihain na lang nito ang dala nitong mga pagkain. Walang nagsasalita sa kanila habang kumakain sila, pero panay naman ang asikaso nito sa kanya. Kahit nakakailang ang ginagawa nito, ay nagugustuhan niya yon. Bukod sa pagod siya, ay hindi rin niya alam kung paano aakto sa harap nito at kung ano ang dapat sabihin. Kaya ayos na rin sa kanya na hindi muna sila nag-iimikan. She was busy the whole day doing a new set of design para sa fashion show kung saan kasali siya. Namimili na siya ng tilang gagamitin niya nang bulabugin siya kanina ni Clement sa telepono. Kung kausapin pa siya nito, ay tila 911 ang tinatawagan nito at lagi siyang handa para tulungan ito. Gusto siyang isama ni Clement sa mall. Wala siyang nagawa kundi pumayag. Total may ilang bagay rin siyang kailangang bilhin sa mall. Aside from that, her heart longed to be with him again, even if she knew it was plain stupidity. Pero nakatulog pala siya nang hindi niya namamalayan. Nais nitong ikansela na lang ang lakad nila, pero hindi siya pumayag. Palis na sana sila nang may mapuna ito sa opisina niya. Ano yan? Turo nito sa isang manikin na nakasuot ng white suit. It's one of my collection.
Balak mo ba yang isali sa fashion show? Hindi. Bukod kasi sa hindi naman yan party ng tema namin. Wala rin akong balak ipakita yan sa publiko hanggat hindi ko nakikita ang lalaking karapat-dapat na magsuot niyan. Is it made for a special occasion? Saglit siyang natigilan sa tanong nito. Ang totoo, ginawa niya ang white suit na yon para sa future groom niya. It was not actually planned. She just came to a point where she got the perfect fabric and decided she would create a suit out of it. Nang magawa niya ang design at iyon ang kinalabasan, saka siya nagdesisyon na para yon sa kasal niya. Yeah, it's for a wedding day actually. Sagot niya kay Clement. I want to buy it. Nagulat siya sa sinabi nito. It's not for sale, and I don't think it will fit you. Saka hindi pa yun tapos. I'm sure you can make some adjustment. Hindi siya nakahuma sa sinabi nito. She suddenly lost the will to debate with him. She remembered their conversation during their college years. Tinanong niya ito noon kung may balak itong mag-asawa. At sinagot naman siya nito na ayaw nitong mag-asawa. Hindi niya akalaing magbabago ang mga paniniwala nito at iisa lang ang naiisip niyang dahilan. Nakita talaga nito ang babaeng nais nitong iharap sa altar, maging ina ng mga magiging anak nito at siguro asawa na rin. She looked at the white suit and then at Clement. Alam niyang seryoso ito sa desisyon nito. Deep inside, she wanted her future groom to wear it, but she somehow know that Clement would look good in it. At hindi man matupad ang plano niya para sa damit na iyon, ay nagdesisyon siyang ibenta iyon dito. She just could not help but felt like she gave up on something. Kung ano man yun, ay ayaw na muna niyang isipin. Nakarating sina Lizelle at Clement sa isang jewelry shop. Hinayaan siya ni Clement na pumili dahil ang akala niya ay bracelet o kwintas ang naisipan nitong regalo para sa babaeng gusto nito. Kaya nagulat siya nang sabihin nitong para sa kanya ang napili niyang bracelet. Hindi naman mahilig si Syke sa accessories. Most of the time, relo lang ang isinusuot nun. We came here dahil wala pa akong birthday gift sa'yo, di ba? Napasimangot siya at ibinalik niya sa sales lady ang napili niya. Dire-diretso na rin siyang lumabas pagkatapos niyang tanggihan ang ibinibigay nito. Naiinis siya dahil iniisip nitong ma-accessory siyang tao. Ginagawa lang naman niya iyon kapag nagtatrabaho siya dahil relo lang naman ang lagi niyang isinusuot sa katawan. Hinabol siya ni Clement at hinawakan nito ang kamay niya. Babawiin sana niya ang kamay niya mula sa pagkakahawak nito nang bulungan siya nito. Don't look back and just act normal. We are being followed. What? Hindi mo ba napapansin na kanina pa may sumusunod sa atin? Nakakunot noong tiningnan niya ito. You are just making that up. Trust me, I know someone following us. Palibhasa kasi gawain mo, no? Ngumiti lang ito sa kanya at wala na siyang nagawa kundi hayaan itong hawakan ang kamay niya. Lizelle, just for the sake of practice, no personal feelings involved or even a slight desire that I wanted to make fun of you. Could you please let me kiss you? Muntik nang mabitawan ni Lizelle ang tasang iniabot sana niya kay Clement. Kararating lang nila sa bahay niya nang may maisipan na naman itong itanong sa kanya. Kung minsan, nakakabigla talaga ito. Kanina pa nito ginugulo ang isip niya. Pagkatapos ay bigla siyang hinihingan ng halik. Bakit? Tanong niya. Kasi gusto kong malaman kung paano ko hahalikan si Syke at kung mahalikan ko nga siya. Paano ba ko makakasigurong makakaisa pa ako at hindi niya ako basta-basta uupakan? Paliwanag dito. Kung magsalita ito, ay parang simpleng bagay lang ang hinihiling nito. Kung sa bagay, para siguro dito ay simple lang yon. Ngunit, para sa kanya ay hindi. Huminga siya ng malalim. I can't really tell when you should kiss her. Depende na kasi yon sa sitwasyon at sa tamang timing. I'm sure you have already kissed a lot of girls before, so alam mo na kung paano gawin yun. I just happened to kiss a lot of girls nang ipasok mo ako sa kissing booth noon. Natawa siya nang maalala yun. Wala itong kalaban-laban sa kanya nang basta na lang niya itong hilahin at ipasok sa isang maliit na booth. Pagkatapos ay pinapila agad niya ang mga babaeng nais itong mahalikan. Okay,
So bukod sa mga babae na unang nanghalik sa'yo, wala ka na bang experience na ikaw mismo ang humalik sa babae? Umiling ito. Nanlaki ang mga mata niya. Seriously? Tumango ito. Natahimik siya at lihim na natuwa, pero nalungkot din agad siya. It was because for the first time in his life, he decided to finally kiss someone he liked. Napakaswerteng nila lang kung sino man siya. Sa isip-isip niya, siguro kung alam mo naman na tama ang gagawin mo at gusto mo talagang ipaalam sa kanya ang nararamdaman mo, then it's up to you kung ipaparamdam mo yun through mere words or through action. It is not always about the perfect timing. Minsan, may mga bagay na nangyayari na lang basta. So, I let you decide whether you are ready to confront her. Just be prepared for the consequence. Siguro, dapat ihanda ko rin ang sarili ko kung sakaling sapakin niya ako. Or maybe, I should wear a bulletproof. Natatawang sabi nito habang siya ay pinalamigan ng katawan dahil bumabalik sa kanya ang sarili niyang payo. She could not deny the fact that she was in love with him. Napatunayan na niya yun nang magustuhan nito si DC. And now, being in the same situation, she could not help but wonder that maybe it was a given chance. Maybe she could make him fall for her. At hindi niya masasagot ang mga katanungang gumugulo sa isip niya kung hindi niya susubukan. Kaya ba talaga niyang ibigay na lang uli ito sa iba? Parang hindi. Lakas loob na tinitigan niya ito sa mga mata. He was still saying a lot of foolishness when he turned to her. Or ano kaya kung mag-helmet din ako bago ko siya lapitan? No, mahinang sabi niya. You should just do this. Bigla niyang inilapit ang sarili rito at hinalikan ito sa mga labi. Naramdaman niyang nagulat ito kaya kumapit siya sa liig nito para hindi siya nito maitulak palayo. But he did not push her. He responded to her kiss, perhaps thinking it was just practice. She needed to stop for a few seconds to clarify things between them. Clement, a girl would not do this if she doesn't love you. Humihingal at pabulong na sabi niya habang hawak ang isang pisngi nito. Tango lang ang itinugo nito bago siya muling hinalikan sa mga labi. This time, their temperature seems to be rising. Ibinuhos niya sa halik na iyon ang lahat ng nararamdaman niya. They were both moaning as they cursed each other. Doon sila nakarinig ng tili. Sabay pa silang napalingon kay Esther na tila na estatwa sandali at saka dali-daling bumalik sa silid nito. Lizelle points of view. Kanina pa palakad-lakad sa kwarto niya si Lizelle. Hindi na uli sila nakapag-usap ni Clement pagkatapos ng halikan nila ng nagdaang gabi. Mukhang wala na rin itong balak magparamdam sa kanya, kaya hindi siya mapakali. Maraming pumapasok na ideya sa isip niya at natataranta siyang isipin na baka pinuntahan na nito ang babaeng gusto nito. Hindi niya alam kung ano ang plano nito. He could be proposing to that woman right now. Dali-dali siyang nagdial sa telepono. Kakapalan na niya ang mukha para pigilan ito. Total naman ay nagawa na niya itong halikan ng nagdaang gabi. Hello? Clement? Hi, where are you? I'm on my way to a restaurant. I'm going to be interviewed for some magazine. Why? He sounded normal. Mukhang iniisip talaga nito na practice lang ang nangyari ng nagdaang gabi. We need to talk. I mean, not on the phone. Sige, I'll see you later. Kailangan ko lang talagang siputin ang interview ko. My dad set this up. He thinks it's about time he introduced me as his hire and I could not disagree with him. Parang bulang naglaho ang kaba niya dahil sa sinabi nito. Ang hula niya ay hindi lang basta simpleng interview ang mangyayari, kundi gagawa ito ng profile sa isang magazine. Malamang natatanungin din ito tungkol sa personal life nito. Nang tanungin niya kung sino ang mag-i-interview rito at kung saang restaurant ito patungo, ay nakumpirma ang hula niya. Are you going to introduce Psyche to the public? I mean, is she going with you? Nag-confess ka na ba? Well, I might tell a few things about her. Alanganing sagot nito. Okay, good luck on your interview and see you later. Yeah, see you later. Pagkababa niya ng telepono ay agad siyang umalis at lakas loob na pinuntahan ang restaurant na pagdadausan ng interview nito.
She thought she was in the wrong place, pero nakita niyang nakaupo si Clement at naghihintay sa loob. Wala siyang definite plan. Ang nais lang niya ay aminin dito ang nararamdaman niya at alamin kung sino talaga ang babaeng mahal nito. Iginilid niya ang sasakyan niya sa lugar kung saan hindi agad siya mapupunan nito. Nang biglang may dumating na babae at tila na sorpresa si Clement nang makita ito. The girl sat across his table at nagsimula na ang usapan ng dalawa. She could not hear what exactly they were saying, but she observed their actions. Tila may mabigat na problema ang babaeng kausap ni Clement. Pero maya-maya lang ay ngumiti na uli ito at tinabihan pa nito si Clement sa upuan. Masinsinan na nag-usap ang dalawa at may kung anong ipinakita si Clement mula sa wallet nito. Kung ano man yon ay wala siyang balak na alamin pa. Unang kita pa lang niya sa babaeng dumating ay malakas na ang kutob niya na iyon si Syke, ang babaeng mahal ni Clement. Maikli ang buhok nito, rag ang porma na simple lang pero stylish. She did not wear any accessory except for a black watch on her left arm. Again, she proved to herself that no man was ever meant for her. Kung magnobyo sila ni Clement ay baka sinugod na niya ang dalawa at binigyan na niya ng mag-asawang sampal ang pagmumukha nito. Pero dahil wala naman silang relasyon, ay wala siya sa posisyon para kumprontahin ito. And who would know, maybe it was blessing in disguise that she did not confess her feelings for him yet. At least, she did not look like a fool in front of Clement. Umalis siya sa lugar na iyon habang magkayakap ang dalawa. Dumiretso si Lizelle sa bar kung saan doon balak magpalipas ng sama ng loob kasama si Danny. Mababaliw siya kung wala siyang mapagsasabihan ng mga nangyari sa kanya. Nagpadala na lang siya ng simpleng mensahe kay Clement. She congratulated him for finally getting the woman he loved. Biniro din niya ito na pwede na siya nitong bayaran ng buo dahil tapos na ang serbisyo niya rito. Pagkatapos niya ma-message si Clement, ay ini-off na niya ang cellphone niya dahil ayaw niya ng sino mang istorbo. Kaunti lang ang tao pagpasok nila sa loob ng bar. Pumwesto sila sa tapat ng bar dahil plano niyang laklakin ang lahat ng alak na kaya niyang ubusin. Gusto niyang maranasan na malasing kahit na imposibleng mangyari iyon dahil mataas talaga ang alcohol tolerance niya. So, ano na? It's your time to shine. Tell me all the details. Pangungulit agad ni Danny nang maibigay nila ang order nila. Nagkwento naman siya tungkol sa mga nangyari sa kanila ni Clement. Pero, mas emosyonal na siya nang aminin niya rito ang mga katangahang ginawa niya. Pagdating ng order nila, ay inisang lagok agad niya ang alak na nasa baso. Namanhid na yata siya dahil hindi man lang niya ininda ang pait niyon at tuloy-tuloy lang siya sa pagkukwento habang nagsasali ng inumin. I know, the possibility that we could be lovers never occurred to him. Matagal ko nang alam yun. Ako lang itong tanga na umaasa at nag-ilusyon pa rin na kahit paano ay magugustuhan din niya ako. Inabutan siya nito ng tissue paper habang nakikinig sa mga sentimento niya. Tuloy-tuloy rin ang pagpatak ng mga luha niya. But you know what? I really tried dating other men because I thought I could move on, that I could find another guy, someone better than Clement, and who was right for me. I even came to a point that I thought I was being choosy. At kahit hindi pa siguro nakialam si Clement, alam kong iisang lalaki pa rin ang gusto ko. Hindi ko lang ito matanggap agad. And when I finally decided to make him fall for me, it was already too late. I know it sounds pathetic, but I am hopeless, right? So I have an excuse. Tinakpan niya ng kanyang mapalad ang kanyang mukha. Pagkatapos ay sumubsob siya sa bar. Humagulgol na siya ng iyak. Mabuti na lang at malakas ang music at nasa gilid lang sila. Kung hindi, ay malamang na pinagkakaguluhan na siya ng mga usasiro. Siguro kung hindi nagpakita si Clement at kung hindi siya nagdesisyong tulungan ito, malamang na normal pa rin ang buhay niya. Ngunit kung hindi nga sila muling nagkita, hindi pa siya magigising sa katotohanan. Sometimes, pain and happiness came hand in hand. Hindi pwedeng hindi dahil, sabi nga isang quote, the one who can make us smile also has the power to make us cry. Danny, what if tayong dalawa na lang ang magpakasal? Tila lumulutang sa alapaap na tanong niya rito habang nakasubsob pa rin sa bar. Lasing ka na no? Alam mong hindi ako nalalasing ah. Alam nitong seryoso siya sa inaalok niya rito. Hindi rin naman masama kung magsasama sila. He was like her best friend.
Magkasundo rin sila at papayagan niya itong manlalaki kung gusto nito. Hindi siya tututol, itatago pa rin niya ang lihim nito. Ano ka ba? Ba't ba atat na atat ka nang magpakasal? Hindi ka pa naman considered as old maid pero kung magsalita ka, parang nauubusan ka ng lalaki. Anito sa kanya? He was right. She was acting stupid. Bigla tuloy niyang naalala ang paratang ni Clement sa kanya noon na selfish siya. Bagamat hindi niya yon ginawa noon, hindi tama na maisipan niyang gawin yon ngayon. At idamay pa si Danny sa sitwasyong kinasusuungan niya. May sarili rin itong buhay at problema. Forget what I said, Danny. Tumayo siya at pumunta sa stage. Kinaumagahan, ayaw pang gumising ni Lizelle. Bukod sa namimigat ang katawan niya, ay tila hinahatak pa siya ng kanyang kama para ipagpatuloy ang pagtulog niya. Halos umaga na sila nakauwi ni Danny at imbis na siya ang malasing at asikasuhin nito, ay siya pa ang gumawa ng mga iyon dito. Dinala niya si Danny sa kabilang kwarto ng bahay niya, kaya naman napakunot-noo siya nang maramdamang tila may katabi siya sa kama na nakayakap pa sa kanya. Hindi yun gawain ni Danny dahil mahimbing itong matulog at bihira itong gumalaw sa pwesto nito kaya bigla siyang napamulat ng mga mata. Kinapa niya ang lampshade na malapit sa higaan niya upang masiguro kung si Danny nga ba ang katabi niya. Bahagyang liwanag lamang ang idinudulot ng lampshade niya. But it was enough to see who was lying beside her. As the dim light touched his face, she could not help but stare at the man who just made her feel miserable. Naka-white, long-sleeve polo ito at khaki slacks. Iyon din ang suot nito noong huling makita niya ito sa interview nito. Could it be that he was waiting for her to come home? She looked at him the way she did during those times he was not looking at her. Then, she wondered how it would feel to be embraced by him and be kissed blissfully. It was tempting to touch him and to trace his lips with her fingers. But she did nothing. If only they could be together like that forever, she would be happy. There should be no more confrontations, no more knowing what the truth was, for she had learned to be scared. To be rejected again was an unbearable truth. So she decided to be realistic. Marahang niyog-yog niya ito para magising. Clement? Clement? Ilang beses pa niya itong tinawag, ngunit hindi ito natinag. Mukhang mahimbing ang tulog nito. Tinalukuran pa siya nito kaya nainis na siya. Inalis niya ang kumot na tumatakip sa mga binti niya at inilapat ang mga paa niya sa biwang nito. Itinulak niya ito nang itinulak hanggang sa tuluyan itong mahulog sa kama. Aray! What the? Iritadong sabi nito habang bumabalik sa kama. Pero natahimik ito nang makita siya nito. Oh, so you are awake. Ba't katabi kitang natulog? At paano ka nakapasok sa pamamahay ko? Singhal niya rito para pagtakpan ang totoong nararamdaman niya. It was Esther who let me in. Tumayo na ito at tila may napansing kakaiba. Wait a minute! Did you just kick me out of your bed? Tinaasan niya ito ng kilay. Yes, I did. Napatanga ito sa kanya na para bang hindi ito makapaniwalang magagawa niya yun dito. You are so cruel. Pagkatapos kong mag-alala sa iyo ng halos magdamag dahil hindi mo sinasagot ang mga tawag ko, ito pa ang gagawin mo sa akin? I was looking for you but no one know where you were. When I came here this morning, you were still asleep. And you decided to sleep with me? Tinitigan siya nito kaya napilitan siyang dugtungan ang sinabi niya. Literally, ba't mo kasi ako hinahanap? Because we need to talk. We are talking right now. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin tapos umalis ka na. What is wrong with you? Ba't ang init na naman ang ulo mo sa akin? At nasaan ka nang galing? Ang sabi ni Esther halos umaga na kayo nakauwi ni Danny. You have no idea how worried I was. So better give me a good explanation. Daddy? Ikaw ba ito? Sarkastikong sabi niya rito. Kung makatanong kasi ito ay daig pa nito ang kaniyang ama. Be serious! Tumaas na ang boses nito at halatang napipikon sa kanya. Bigla siyang natahimik. Kung sa bagay sa hitsuran to, mukhang magdamag na siya nitong hinanap. Napabuntong hininga na lang siya at seryoso nang kinausap ito. Clement, why are you here? In my room, in my bed, in my life. She was nervous as she asked those questions. Because I want to, and frankly, I'm glad you did not run away. Akala ko hindi na kita makikita ulit.
Nananatiling nakatitig lang siya rito. Tinatansya kung nagsasabi ito ng totoo. He was staring back at her, and he looked dead serious, as if he was really scared to lose her. Bigla tuloy niyang naisipang itaboy ito. Ano pa nga ba ang dapat na pag-usapan nila? Did he owe her an explanation? She already helped him, and if he was going to update her about his love life, hindi bali na lang. Mas gugustuhin niyang huwag na silang magkita mula sa araw na iyon. Kung ganun din lang ang mangyayari. You should go home, Clement. Sabi niya rito sabay talukbong ng kumot. Balak niyang magtulog-tulugan para hindi niya makita ang pag-alis nito. Tanggap na niyang hindi ito para sa kanya, kahit na masakit. Nakapikit na siya nang maramdaman niya ang paglapit at pagyakap nito na parang nagpapahiwatig na hindi ito alis sa tabi niya. Just go, nahihirapang sabi niya rito. Ngunit hindi ito gumagalaw. Nagpumilit siyang bumangon upang makawala sa pagkakayakap nito. Nakahanda na siyang itaboy uli ito nang humarap siya rito, ngunit bigla siya nitong hinalikan sa mga labi. It was shocking at first, pero hindi niya magawang magprotesta dahil isa yon sa mga inaasam niya mula rito. Nakapikit pa rin siya nang matapos ang halik, habang ang mga noo nila ay nanatiling magkadikit. Kung sana ay siya ang minahal nito, magiging maligaya siguro siya. Natatakot siyang titigan ito sa mga mata. Would you believe me if I told you that sight is actually you? Napadilat siya sa sobrang gulat at nakita niyang nakatitig ito sa kanya. I guess I need to confess it to you. Huminga ito ng malalim bago ipinagpatuloy ang sinasabi nito. Tila kinakabahan pa nga ito at hindi rin ito makatingin sa kanya. This is quiet long but I want you to listen to me. Okay? Tumango siya at hinintay ang mga sasabihin nito. When I heard Dizzy telling you that she could not wait any longer to fall in love, that she was tired of waiting for Cupid to pick his arrow on his heart, I thought she was referring to me. And so I decided to court her because I was so sure she would not reject me. Kaya nagulat ako nang malaman ko ang totoo, na iba pala ang gusto niya at sinabi niya sa akin na alam mo yun. Tumango ulit siya bilang pag-amin dito. She could not tell him this is secret. Kahit sino pa ang magtanong sa kanya, hindi niya sisirain ang pangako niya sa mga taong nagtitiwala sa kanya na itatago niya ang lihim ng mga ito. She was a secret keeper, although there really came a time when she was tempted to blurt out the truth. You know my roles. I lie just to keep a secret. Sabi niya rito. Yeah, and I admire you for that. But I should have known that before I talked to you that day at the canteen. I'm so sorry. I tried looking for you during our graduation as soon as I was done talking to Dizzy. But you were already gone. Umalis talaga ako agad noon. I asked my father to take me home with the alibi that I'm not feeling well. And then, I searched for you as soon as my dad found me and my mother. Siya lang naman kasi ang pwede kong hinga ng tulong. Gusto ko sanang makapag-usap tayo. Ang kaso, nang una kitang makita, natakot ako sa magiging reaksyon mo. Paano kung galit ka pa rin sa akin? O kaya, hindi mo na pala ako matandaan o itanggi mo na magkakilala tayo. Besides, it was obvious that you were also avoiding me by not attending several occasions. But, I could not help myself. Tila, hindi na naman ito naging komportable sa pagsasalita. It was tormenting on your part, but all I wanted was to spend some time with you because I miss you so much. Na-realize ko lang yun nang hindi na ako mapakali kapag hindi kita nakikita palagi. So I disguised myself as your sender of blue roses. My initial plan was to remind you of our friendship, but I realized I wanted more than that. Since you are usually unavailable, I kept sending you those flowers so you would remember me of it. Palagi ka na lang kasing may kasamang ibang lalaki. Naging aburido na ang hitsura nito. Marahil ay nalala nito ang mga lalaki sa buhay niya na hindi naman talaga niya seryosong nakarelasyon. I know I have no right to ask you about your feelings, so what choice do I have but to follow you around and be where you are as much as I can. I thought maybe it was time to greet you personally during your birthday party. Siguro naman magagawa mo nang kausapin ako. Pero nang makaharap naman kita, hindi rin kita makausap ng diretsahan dahil nga galit ka pa rin pala sa akin.
So I pretend I needed your help, when in fact, the reason why I revealed myself as your sender of blue roses was because on that day I had decided to court you officially. Hindi siya nakapagsalita agad, kaya pala nakalagay sa loob ng glass ang huling blue rose na ibinigay nito sa kanya. It was a sign she simply ignored. It was his silent way of telling her that he wanted the relationship to be more than just friends. Hindi agad siya makapag-react dahil bigla niyang naintindihan kung ano ang mga pinagagawa nito para sa kanya. All this time, he was waiting for the right moment to confess to her, and he even planned a charade just to get her attention. Wow! Wala sa sariling sabi niya. Wow! Iyon lang ang masasabi mo? Wait! Hold on! And give me a minute here. You are telling me you love me? At malapit na akong maniwala na ako nga ang tinutukoy mong psych. Pero, sino yung babaeng kasama mo sa restaurant na yumakap pa sa'yo? Don't you dare deny it. Nakita ko kayo. Saglit na nagulat ito, pero napailing din sa tanong niya. Oh, that. Siya ang nag-interview sa akin. Wait, I'll show you the proof. Tila nabuhayan ito ng loob at dali-daling kinuha nito ang laptop mula sa gilid ng kama. Maya-maya pa ay pinanood na nila ang raw footage na pruweba na in-interview nga ito ng babaeng pinagsilusan niya. Ikinukwento nito sa nag-interview rito ang tungkol sa club nila noong college, maging ang pagbansag niya rito ng Cupid na siyang dahilan kung bakit psych ang tawag nito sa babaeng mahal nito. Hiniling ng reporter na sabihin ang totoong pangalan ng babaeng nagngangalang psych. Tumanggi ito, pero hindi na ito tumanggi nang pilitin ito ng babae na ipakita uli ang wallet nito at hayaang makunan iyon ng kamera. She saw a picture of her in his wallet. Napanood din niya na nakiusap si Clement na huwag mo nang ilabas ang party ng interview kung saan ipinakita ang larawan niya dahil nais daw muna nitong mag-propose ng maayos sa babae bago pa yon lumabas sa magazine. Pumayag naman ang nag-interview at doon na natapos ang video. So you see, kahit kailan talaga panira ka ng mga plano ko. No wonder you sent me a weird text messages. Bakit mo ako pinuntahan sa restaurant? Because I was so curious to know who Psych was. And when I saw that girl, I thought she was the one you were talking about. You two were acting like a sweet couple. Kaya akala ko that girl was Megan Ramirez. Siya ang nag-interview sa akin. She was also a friend of mine during high school. Kaya nagkumustahan kami bago nagsimula ang interview. May problema sa pamilya nila kaya medyo emotional siya. Oh my God, I know her. I read her works, but I did not know how she looked like. Napasinghap siya nang maalala kung sino ang nag-interview nito. Okay, I'm glad you believe me. Now, enough of this. Itinabi na nito ang laptop pagkatapos ay muli siya nitong tinabihan sa kama. May gusto akong malaman at alam kong alam mo na yun. Saan kayo nanggaling ni Danny? Niyakap siya nito at nang magkatapat ang kanilang mga muka ay napanunok siya bigla. Pakiramdam niya ay wala na talaga siyang kawala. Nagbar lang naman kami. Naiilang na sagot niya dahil pumaibabaw na ito sa kanya habang siya naman ay napapahiga uli sa kama. He was seducing her in a way she could not even think straight. Nang tuluyan na siyang mapailalim dito, ay tuluyan na rin siyang hindi nakapalag. She was so lost in his dumb eyes that she could not move and had to lay there mesmerized. Nakagat niya ang ibabang labi niya dahil mukhang nabaliktad ang sitwasyon nila. Mukhang inasahan na nitong siya naman ang dapat mag-confess dito. Gusto niyang sabihin na noon pa man ay nagkagusto na siya rito, na masaya siya noong mga panahong magkasama sila sa iisang club at wala itong dapat na ipagselos sa mga lalaking nakilala niya. Dahil nagkagusto man siya sa mga iyon, ay panandalian lamang iyon. I know you are angry, but I just want you to know I will still do everything I can to make you love me. Paano kung hindi mangyari yun? Paano kung may iba pala akong gusto? Hindi ito nakapagsalita. Natawa naman siya. She was just curious, kaya niya itinanong iyon. That won't happen. Sabi niya maya-maya lang. Ang alin? I won't fall for anyone else. Sigurado ako doon. Because I was and always have been in love with you. I was not even aware that I was longing for you until I realized those men I got linked with actually reminded me of you. Really? Hindi makapaniwalang tanong nito. Really?
Nakangiting tugon niya. Ang tagal-tagal ko nang gustong sabihin sa'yo na mula nang una kitang makita ay hindi ko na nakalimutan ang itsura mo, na kahit iba pa man ang nagustuhan mo noon, matsiga pa rin akong umaasa na magbabago ang isip mo at magugustuhan mo rin ako. When we meet again, I thought you were just trying to get back at me by manipulating my life until it shocked me that you did those things because you are in love with me. I wanted to kiss you again. I've been longing to do that, and she was about to say something when he kissed her and thinking was impossible. She felt his hand at the back of her head as she deepened the kiss. Then he caressed her body in a way like he was holding a delicate fabric that could easily tear. There was so much warmth between them. At the same time, it felt like she was floating. It was simply sensational. She could not help but feel lucky to be loved by this wonderful man. He had done the most amazing things she never thought anyone could do for a woman. Pareho silang napatitig sa isa't isa nang maghiwalay ang kanilang mga labi. You have no idea how long I've been wishing for this to happen. Pahayag ni Clement. Same here. Niyakap siya nito at hinalikan nito ang ulo niya. I heard you're building a school. Maya-maya ay sabi niya, Yeah, it's not only for a good investment but also for my mother. She always wanted to teach children and eventually have her own school. So my dad and I are giving her that. You are really a sweet kid. I know. By the way, have I told you that you look stunning wearing my groom's suit? You are what? Inangat niya ang mukha niya para matitigan ito. I made that white suit for my future groom. Napilitan lang akong ibintayan sa iyo dahil parang nawawalan na ako ng pag-asa na makakahanap pa ako ng mapapangasawa. But when I saw you, I realized the white suit was made for you. That's funny, because when I saw this and you told me it was meant for a wedding, I thought of wearing this while I proposed to you. You propose me now? Hindi makapaniwalang tanong niya. Isinubsob nito ang mukha nito sa gilid ng liig niya. Hindi niya tuloy alam kung nahihiya ba ito dahil nasabi na nito ang dapat nitong sabihin. Ngunit hindi na nito yon binawi. Kahit mukhang iba naman dapat ang plano nito para sabihin yon sa kanya. She could not help but smile. Papayag ka namang magpakasal na tayo, di ba? Alanganing tanong nito kapag kuwan. Kunwari ay nag-iisip na sabi niya, I think I still need to help Danny explain our relationship, and umungol ito na tila nagrereklamo. Also, I'll be busy for our wedding. Biglang dugtong niya. Napatingin ito sa kanya. But you said, yeah, I might help out other people from time to time. I can't help it. It's in my nature. But that doesn't mean I'll act again as someone else lover. Kung may mga ngailangan uli ng tulong ko, sa tingin mo ba, hindi ko yun ipapaalam sa iyo? And I doubt kung hindi mo nga malalaman yon. Pero bago mangyari ang mga yon, magpapakasal na muna tayo. Ngumiti ito, nangingislap ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Finally, we have the same plan, sabi nito sa kanya. Pagkatapos ay muli siyang hinalikan sa mga labi. Hanggang dito na lang ang kwentong ito. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa pakikinig. Jesus love us. Enjoy!